Magandang araw po sa lahat, lalo na sa aking mga kasamahan dito sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Welcome po sa ating salita ng Diyos, ating gabay. At ang topic po na tatalakayin ko sa bidyong ito ay tungkol po sa mga imahen at rebulto ng Santa Iglesia Katolika. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga imahen? Kaya ang video pong ito ay unang-una para po sa aking mga kasamahang Katoliko. Ngunit para naman po sa aking mga kasama na hindi Katoliko, inaanyayahan ko po kayong panoorin niyo muna ang kabahagi ng bidyong ito na may pamagat, Gabay for Non-Catholic Viewers, bago ninyo ito panoorin. Maraming salamat po. Isa po sa madaling makikitang pagkakaiba ng simbahang Katoliko at ang simbahan na hindi Katoliko o Protestante ay ang pagkakaroon po ng mga imahen at mga rebulto ng simbahang Katoliko. Ngunit bakit po ba mayroon tayong mga rebulto at mga imahen? Ang pagkakaroon po ba ng imahen ay labag sa kautusan ng Diyos ng pagbabawal na gumawa ng anumang larawan? Dahil sa aklat ng Exodus chapter 20 verses 1 to 5, sinabi ng Diyos kay Moses, "Ako ang Panginoon mong Diyos, at huwag magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis ng anuman. At huwag silang yuyukuran ni sambahin." Ngunit, ang talata po bang ito sa banal na kasulatan sa Exodus chapter 20, chapter 1 verses 1 to 5 ay nagsasabing ipinagbabawal ng Diyos ang anumang paggawa ng imahen o rebulto? Hindi rin po. Dahil pagtitingnan po natin ang banal na kasulatan, ang Diyos mismo ay nag-uutos din ng paggawa ng mga imahen at mga rebulto. Tulad na lamang halimbawa sa aklat ng Exodus chapter 25 verses 10 to 22. 5 chapter lamang ang nakalipas pagkatapos ang pagbabawal sa Exodus chapter 20, iniutos ng Diyos kay Moses na gumawa ng kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay ang pinakabanal na bagay sa lumang tipan. At sa takip ng kaban ng tipan ay iniutos ng Diyos kay Moses na gumawa ng 2 rebulto ng anghel mula sa ginto. At sa gitna ng 2 anghel, ang sabi ng Diyos, doon siya makipagtagpo kay Moses at doon niya sasabihin kay Moses ang lahat ng kanyang kautusan para sa bayang Israel. At ayon po sa sulat sa mga Hebreo, chapter 9 verse 5, ang 2 rebulto ng anghel mula sa ginto na nasa kaban ng tipan ay nagpapakita na naroroon ang Diyos. Yan po ay ayon sa Hebreo chapter 9 verse 5 ng May They Be One Bible. May They Be One Bible. Sa unang aklat ng mga hari, First Book of Kings chapter 6 verses 1 to 37, inuutos ng Diyos kay Solomon na itayo ang templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. At iniutos din ng Diyos kay Solomon na gumawa ng mga imahen at rebulto ng bulls, oxen, lions, mga anghel, iba't ibang klaseng halaman, mga bulaklak at mga prutas. Ang lahat ng mga rebulto at imahen na ito ay iniutos ng Diyos na gagawin. Kaya kung ang lahat ng imahen at rebulto ay mga Diyos-Diyosan at ang paggawa at ang pagkaroon ng imahen at rebulto ay isang idolatry, ang Diyos mismo, siya ang unang guilty ng idolatry dahil sa pag-utos niya sa mga tao na gumawa ng mga imahen at mga rebulto. Ngunit ang Diyos ay hindi pong pwedeng sumalungat sa kanyang sarili. Hindi po pwedeng mag-utos ang Diyos na salungat sa kanyang kautusan. Kaya paano po natin intindihin ang kautusan ng Diyos ng pagbabawal ng paggawa ng larawang inanyuan sa aklat ng Exodus chapter 20 verses 1 to 5?
para maintindihan natin ang kautosang ito. Tingnan po natin kung ano pong nangyayari sa aklat ng Bilang o Numbers chapter 21 verses 4 to 9. Dito sinasabing nawala ng tiwala ang mga Israelita sa Diyos at sila nagrereklamo kay Moses at sa Diyos. At dahil dito pinarusahan sila ng Diyos. Pinadalhan po sila ng mga makamandag na ahas. At marami po sa kanila ang namatay dahil sa panunuklaw ng ahas. Dahil dito, lumapit sila sa Diyos sa pamamagitan ni Moses. Kinumpisal nila ang kanilang kasalanan at hiniling nila kay Moses na siya ay manalangin sa Diyos upang sila iligtas mula sa mga makamandag na ahas. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Moses para sa mga Israelita at kanyang inutos kay Moses upang iligtas ang mga Israelita. Naggagawa siya ng isang imahen ng ahas mula sa tanso. Ilagay niya ito sa isang kahoy at ilagay sa gitna ng community. At ang lahat ng matuklaw ng ahas na makamandag, titingin lamang, tititig lamang sa ahas na tanso at sila ay gagaling. Na mga Israelita, ang bayan ng Diyos ay iniligtas mula sa mga makamandag na ahas sa pamamagitan ng imahen ng tansong ahas. Ang ahas na tanso ay mabuti sa mata ng Diyos. Ito ay mabuti hanggang ang mga tao ay nag-umpisang sumamba nito bilang Diyos. Sinamban nila ang imahen na ahas ng tanso sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos. Na ituring nilang Diyos-Diyosan ang imahen ng ahas na tanso. Kaya in the second book of Kings chapter 18 verse 4, nag-umpisang sumamba ang mga tao sa ahas na tanso, ang mabuting hari na si Hezekiah, ginawa niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsira ng imahen ng ahas na tanso. Na dito makikita po natin na ang mga imahen ay hindi po masama. Sila po'y nakakabuti kung ito ay hindi po natin gawing Diyos-Diyosan, kung hindi po natin sinasamba sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos. Nang ating mga imahen sa ating simbahan ay nagdudulot ng kabutihan sa mananampalataya dahil ito'y mga napakabisang visual aid sa ating pananampalataya. Na sa pamamagitan ng ating mga imahen, natuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol sa buhay, pagpapakasakit ng ating Panginoon. Tulad na lamang halimbawa ng mga magulang na tinuturuan nila ang kanilang mga anak tungkol sa incarnation, tungkol sa pagsilang, pagkatawang tao ng anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang mga anak sa harap ng bilen. Mayroon ding mga magulang na tinuturuan nila ang kanilang mga anak tungkol sa pagpapakasakit, pagpako, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala sa kanilang mga anak sa harapan ng mga imahen, pictures, images ng Stations of the Cross mula sa pagdadasal ng ating Panginoon sa Garden of Gethsemane hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ng ating mga imahen at mga ribulto ay nakakatulong sa atin upang makafocus ang ating isipan sa pagdadasal, upang ating mapagninilay-nilayan ang kaluwalhatian ng Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay, at upang ating makita at mapagnilayan ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng grasya, ng biyaya at awa ng Diyos na nakikita natin sa pamumuhay ng mga banal. At ang ating mga imahen at ribulto ng simbahan hindi po maituring na mga Diyos-Diyosan ayon sa sinasabi ni San Pablo. Dahil ang sabi po ni San Pablo sa unang sulat sa Taga-Corinto chapter 8 verse 4 sa May Day Be One Bible, sinabi po ni San Pablo na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan po ng mga bagay na hindi totoo. Ang atin pong mga imahen na mga banal, ang ating mga ribulto, ay hindi po sila mga larawan ng mga katotohan, ng mga bagay na hindi totoo. Dahil ang ating pong mga imahen at ribulto
ay mga larawan po ng mga totoong mga taong namuhay sa kabanalan. Sila po ang mga bayani ng ating pananampalataya. Ang imahe ng mahal na ina ay hindi po isang larawan ng hindi totoong bagay. Dahil ang mahal na ina, the Blessed Virgin Mary, ay ang ina ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang crucifix ay hindi po natin masasabing ito'y isang Diyos-Diyosan according to St. Paul dahil ito ay hindi po larawan ng hindi totoong bagay. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Salita mismo ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 14 to 15, sinabi ng Panginoon, tulad ng itinaas ni Moses sa ilang ang ahas na tanso, gayon din naman, itataas ang anak ng tao, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sinasabi ng Panginoon na anak ng tao na itataas ay natupad sa Kanyang pagpako sa krus. Kaya ang crucifix ay salita ng ating Panginoon. At ito ay salita ng Diyos dahil ito ang ating mababasa sa sinasabi ng mga ebanghelyo ni Matthew chapter 27, Mark chapter 14, Luke chapter 24, John chapter 19, kung paano nagpapakasakit, naipako sa krus at namatay ang ating Panginoon para sa ating lahat. Kaya ito ay salita ng Diyos. Ngunit, ang sabi kay ni San Pablo, ito ay hindi lamang salita ng Diyos, kundi ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Sa sulat ni San Pablo, 1 Corinto chapter 1 verse 18, ang sabi ni San Pablo, para po sa mga nangapahamak, ang krus ay isang kamangmangan. Ngunit para sa mga naligtas, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang atin po mga imahen, ang ating mga ribulto, ang crucifix, ay hindi po maituring na mga Diyos-Diyosan. Dahil sila po ay larawan ng mga totoong bagay. Sila ho'y larawan ng katotohanan. Ang crucifix halimbawa ay salita ng Diyos. Kaya hindi po lahat ng mga imahen, hindi po ang pagkakaroon ng imahen o ribulto ay automatic nang nalalabag natin ang kautusan ng Diyos na pagbabawal ng paggawa ng anumang larawan. As long as we do not adore them, sa hindi natin sila sinasamba sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos at hindi po natin sila itinuturing na mga Diyos-Diyosan na isa lamang ang Diyos natin sinasamba. At yun po ang kautusan ng Diyos, na wala tayong ibang Diyos na sinasamba dahil ang pagsamba ay nararapat lamang sa Diyos. At yun po ang kautusan, ang iniutos sa atin ng Diyos sa kautusang ito ng pagbabawal ng paggawa ng anumang imahen. At ang Santa Iglesia Katolika ay hindi po nagtuturo kailanman na ang ating mga imahen at ribulto sa simbahan ay ating ituring na mga Diyos-Diyosan, na ating sambahin tulad ng ating pagsamba sa Diyos, na ating sambahin sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos. Ang atin po mga kapatid na hindi Katoliko, ang hiwalay sa ating pananampalataya, sila po ang nag-aakusa sa ating mga Katoliko na tayo di umano ay sumasamba ng mga imahen at mga ribulto. Sila ang nagko-convict sa atin. Sila ang nagja-judge and they convicted us of practicing idolatry. Ngunit, ang Santa Iglesia Katolika ay hindi po nagtuturo kailanman na sambahin natin ang ating mga imahen at mga ribulto tulad ng ating pagsamba sa Diyos. Ngunit, ang mga kapatid natin na hiwalay sa ating pananampalataya are very insisting na sinasamba di umano natin ang ating mga imahen, ang ating mga ribulto dahil sa mga ginagawa ng mga Katoliko.
Sinasabi nilang sinasamba natin ang ating mga rebulto dahil tayo ay yumuyuko. We bow before images and statues. Ngunit ang pagbabaw ay hindi po ibig sabihin ay pagsamba. Ang mga Hapon ay they bow to each other. Sila yumuyuko sa isa't isa. Ngunit hindi po sila nakakumit o nagpractice ng idolatry. Hindi po nila sinasamba ang isa't isa. Dahil ang pagyuko, ang pagbow, ay isang pagpapahayag ng paggalang. At ito'y ginagamit nila upang sa pagbati nila sa isa't isa. Their way of greeting one another. Kaya ang mga Katoliko, sa pagbabaw nila sa harap ng mga imahen at rebulto, alam nila sa kanilang puso at isip na hindi po nila sinasamba ang mga rebulto at mga imahen. Ang mga kapatid nating hindi Katoliko ay very insisting sa kanilang pag-aakusa na atin di umanong sinasamba ang ating mga imahen at mga rebulto dahil ito'y ating hinahalikan. Ngunit ang paghahalik ng mga Katoliko sa mga imahen at rebulto ay tulad lamang din ng paghahalik ng hindi po mga Katoliko sa mga pictures ng kanilang mga mahal sa buhay. Pictures halimbawa ng kanilang magulang, ng kanilang asawa, ng kanilang mga anak. Pag hinahalikan nila ang pictures ng kanilang mga mahal sa buhay, alam nila sa kanilang puso at isip na hindi po sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po nila itinuturing na Diyos ang larawan ng kanilang mahal sa buhay. Ganon din po ang mga Katoliko. Pag hinahalikan ng mga Katoliko ang mga imahen at rebulto, alam po ng mga Katoliko sa kanilang isip at puso na hindi po nila itinuturing na Diyos ang mga imahen, ang mga rebulto na kanilang hinahalikan. Sila po'y nagsasabing sinasamba ng mga Katoliko ang mga imahen at rebulto dahil sila'y lumuluhod at nagdadasal sa harap ng mga rebulto. Ngunit kung titingnan po natin, kung ang mga kapatid nating hiwalay sa ating pananampalataya, pag sila po'y nagdadasal sa harap ng rostrum or ambo or lectern, kung yun lamang ang mga bagay na nandoon sa harapan ng kanilang house of worship, o blank wall, pag wala talagang bagay na nandoon sa harap ng kanilang bahay dasalan, ang ibig bang sabihin dahil humarap sila sa rostrum o sa ambo o sa blank wall, ibig bang sabihin ay sinasamba nila ang mga rostrum, lectern, or ambo or blank wall? Siguradong sasabihin nilang hindi nila sinasamba ang rostrum, ang ambo, ang lectern, or ang blank wall just because they pray or they kneel before those things. Ganon din po ang mga Katoliko. Nang lumuluhod at nagdadasal ang mga Katoliko sa harap ng mga imahen at mga rebulto, alam po ng kanilang puso at isip na hindi po nila ina-address ang kanilang mga dasal at panalangin sa mga rebulto at mga imahen, kundi sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi nilang sinasamba ng mga Katoliko ang mga rebulto, mga imahen, dahil ito'y kanilang hinihipo habang binubulong nila ang kanilang mga dasalin at mga dasal at kahilingan. Ngunit ang paghihipo po ay isang biblical gesture na ang mga Katoliko, pag hinihipo nila ang mga imahen at mga rebulto, alam nila sa kanilang puso at isip na hindi lamang po ang rebulto ang kanilang iniisip, ang kanilang hinihipo, o ang imahen ang kanilang hinihipo, kundi kung ano ang nire-represent na mga imahen na ito. Tulad po ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 5 verses 25 to 34. Na ang babaeng ito ay dinudugo sa loob na ng 12 years at narinig niya ang ating Panginoong Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao at sumunod kay Jesus. At hinipo niya ang damit ni Jesus. Dahil iniisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling. At ng kanyang hinipo, siya nga ay gumaling. Nung hinipo ba ng babae ang damit ni Jesus, siya ho ay nakakumit ng idolatry? Hindi po. Sabi nga ng Panginoon sa kanya,
Congratulations, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Na kahit po sa isip, kahit po hinihipo ng babae ang damit lamang ng ating Panginoon, ngunit sa kanyang puso at isip, alam niya na kung mahipo lamang niya ang damit ng ating Panginoon, ay para na rin niyang nahipo ang ating Panginoon. At naramdaman nga ng Panginoon ang paghipo ng babae sa kanya, na kanyang naitanong sa kanyang mga alagad, sino ang humipo sa akin? Gustong matawa ng mga alagad at ang sabi nila ay, Panginoon, alam niyo pong napakaraming tao sa ating paligid. Nagsisiksikan po ang mga tao. Kaya kahit sino sa mga ito ay maaaring nakahipo sa iyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi. May humipo sa akin na kakaiba. Dahil mayroong kapangyarihang lumabas mula sa akin. Na ang babae ay hindi po siya nakakumit ng idolatry dahil hinipo niya ang damit ng ating Panginoon. Dahil nang hinipo niya ang damit ng Panginoon, siya ho'y naniniwalang hinipo niya ang ating Panginoong Jesus mismo. Ganon din po ang mga Katoliko. Sa paghipo po ng mga Katoliko sa mga imahin at mga ribulto, alam nila sa kanilang isip at puso na nahipo din nila ang nire-represent na mga imahin at ribultong iyon. Kaya, hindi po lahat ng imahin at ribulto ay labag sa kautusan ng Diyos na nagbabawal paggawa ng imahin at ribulto sa Exodus chapter 20 verses 1 to 5. Ang mga imahin at ribultong ipinagbabawal ng Diyos ay mga imahin at ribulto na ginawa upang sambahin, upang gawing Diyos-Diyosan, sambahin sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos. Ngunit ang Santa Iglesia Katolika hindi po nag-uutos kailanman na sambahin ang ating mga imahin sa pamamaraan na para lamang sa Diyos o ituring ating mga imahin na Diyos-Diyosan. Tulad ng inaakusa sa atin na mga kapatid nating hiwalay sa ating pananampalataya. Kaya ang ating mga imahin, ang ating mga ribulto ay hindi po labag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ay nag-uutos ng paggawa ng mga imahin at mga ribulto. Ito po ang salita ng Diyos. Ito ang ating gabay. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O makapangyarihang Diyos, marami pong salamat sa biyaya ng pananampalataya at sa aming paghahanda sa aming mga sarili upang ipagdiwang ang 500 taong anibersaryo ng Kristyanismo sa aming bansa. Hinihiling naming magbabago nawa ang aming pamumuhay sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming marating namin, matupad namin ang iyong kalooban sa aming buhay as individuals at bilang isang sambayanan, bilang isang bayan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. At sumayin niyo at sa inyong mga pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Makibahagi po sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagbahagi ng video ito. Maraming salamat po.